Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaking ito sa aking anak! Pero dapat sa lalaking ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Kumusta na kaya si Nathan? Kumakain pa kaya siya na gusto? May pera kaya siya? Sofia, Yaya, bakit? tumawag ang sekretary mo. Marami ka na raw dapat na pirmahan sa opisina. Hindi sa nakikialam ako pero naapektuhan na ang trabaho mo. Mag-iisang linggo ka nang hindi pumapasok sa opisina. Hindi ko yata kaya. Nawala si Nathan dito sa bahay, Yaya. Hindi ko yata kaya. Kaya nga, dapat na natin sabihin sa kanya ang totoo para hindi siya tuluyang magalit sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Palagay ko, panahon na ngayon para ipagtapat mo kay Nathan ang buong katotohanan. Ay kung gusto mo, tatawagan ko siya ngayon para maipagtapat mo ang totoo. Huwag. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Kundi magagalit ako sa'yo. Kaysa naman nahihirapan ka. Nasanay na akong nahihirapan, Yaya. Oo na, sanay ka na nahihirapan. Pero paano naman si Nathan? Paano naman ang kanyang karapatan na malaman ang katotohanan siya'y anak mo? Ipagkakait mo ba habang buhay kay Nathan ang karapatang malaman niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao? Ha? Sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal. Ano ba yung pinagsasabi mo? Mahal kita. At hindi lamang kita mahal, kundi mahal na mahal. Sinungaling ka. Hindi ka nga naligaw sa akin eh. Paano mo sasabihin mahal na mahal mo ako? Mabel, ano ba? Di ba totoo? Porque alam mo na matagal na ako may gusto sa'yo.
Sinasakyan mo naman ako. At nagkukunwari ka, mahal mo ako. Hindi totoo yan. Niloloko mo lamang ako. Dahil ang totoo, ang Althea na yun ang mahal mo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Hindi ba't ako ang unang nagsabing mahal kita? O hindi ba? Hindi mo naman talaga magmahal eh. Kaya ka lamang nagka-interes sa akin. Dahil sa sinabi ko na mahal kita. Bakit? Kasalanan ba yon na minahal kita kaagad? Matatawag ba manandi ba ako? Nung ako ang nagsabing mahal kita? Ano ka ba? Talaga namang mahal kita eh. Niloloko mo lamang ako. Hindi mo ako tutugmal. Niloloko mo lamang ako. Mabel! 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 Sandali lang. Mabel, Ano ba? pag-usap nga tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Ano ka ba? Para ka namang bata. O hindi ba? Niloloko mo lamang ako dahil alam mong matagal na kitang mahal. Pwede ba? Tigilan mo na ang walang kwenta mong akusasyon na yan. O hindi ba totoo? Si Althea naman ang minamahal mo ha, hindi ako. Anong tawag mo doon? Kaibigan ko lamang si Althea. Ganon na rin yun. Sa kaibigan nagsisimula ang lahat. Pero nagtatapos naman sa pag-ibigan. Ay, nako. Saan mo ba nakukuha ang ideyang yan? Ang lawak naman ng imahinasyon mo. Anong imahinasyon ang sinasabi mo? Kitang-kita ko naman kung paano mo bigyan ng oras at atensyon ang Althea na yon. Tapos, ipagkakaila mo pa ngayon? Bakit kasi pinagsesolosan mo si Althea? Eh, kaibigan ko lang yun. Kaibigan lang, Mabel. Ano? Hinihintay mo kung anong sasabihin ng doktor? Hinihintay mo pala eh. Bakit ka nandito sa labas? Hinihintay mo na naman ang data na yun, ano? Hindi At kaya ako naririto sa labas ay dahil ipinasok nila sa operating room si Papa. Ano? Oo. Anong oras ba pinasok ng doktor si Papa sa Pilipino? Magdadalawang oras na siguro. Ang mga bumulil ba kay Papa nahuli na? Hindi pa nga At maliban sa kasalukuyang kalagayan ni Papa, ay mayroon ka pang dapat na malaman. Nalo? Nasuspek si Papa bilang drug lord ng ipinagbabawal na gamot. Ano? Maniwala ka naman sa akin, oh. Kaibigan ko lang si Althea. Kung kaibigan mo lang, bakit mo siya binibigyan ng panahon at oras? Siyempre, kaibigan ko nga. Isa pa, kailangan magpakitang gilas ako sa kanya. Magpakitang gilas? Sinasabi ko na nga ba May plano kang ligawan siya, kaya ka nagpapakitang gilas sa kanya. Pakinggan mo naman ako, Mabel. Kaysa kanyang akusa ka ng akusa sa akin nang wala namang batayan. Hindi pa rin babatayan yung kasasabi mo lang ngayon na kaya mo siya binibigyang pansin dahil gusto mo siyang ligawan? Dahil siya nga ang anak ng hepe ng pulis sa presintong papasukan ko bilang alagad ng batas. Ha? Oh, hindi mo ba nabanggit ko na sa'yo yun? At kung ganyang selos ka rin lang selos, mabuti pang magpakasal na tayo para mawala na yung agam-agam mo na hindi kita mahal. O ano, pakakasal na tayo? Oh, kita mo? Hindi ka makaimik. Ikaw yata ang hindi totoong nagmamahal sa akin Ang lokong ito. Siya pa ngayon ang magsasabing hindi ko mahal. Samantalang ako itong nanligaw sa kanya. Kung talagang mahal mo ako, pakasal na tayo. Nathan,
Kumusta na kaya ngayon si Nathan? Kumakain kaya siya ng tama? Oo. Ayon sa text niya mababait naman daw ang mamagulang ni Mabel at iniistima siya ng husto. Hindi kayo nakakaya sa mga magulang ni Mabel. Hindi naman siguro dahil maayos naman ang pakikitungo ni Nathan sa pamilya ni Mabel. Sa katunayan nga, ikatabi pa raw ni Nathan ang ama ni Mabel na matulog. Oo. Paano naman ang pagkain niya? Naperwisyo patuloy ang mga magulang ni Mabel. Wala ka namang alalahanin dun sa anak mo dahil marunong makibagay yon. Alam niyang makisama. Kawawa naman ang anak ko. Hindi na tumigil sa pakikisama. Nakisama na siya sa akin doon. Gayon, kailangan na namang makisama siya sa ibang tao para lamang may matuluyan siya. May pera naman siya siguro. Dahil binigay mo sa kanya ang kanyang sweldo bago siya umalis, hindi ba? Oo nga. Sa gayon, may pera siya. Pero paano yan? Gumagastos. Paano kung maubos ang pera niya? Huwag mo na siyang alalahanin. Dahil madali siyang makahanap ng trabaho dahil tapos siya ng kanyang kurso, hindi ba? Oo nga. Kaya nga, baka maubos ang pera niya. Makahanap man ng trabaho, hindi naman siya kaagad-agad magsweldo. Ganito na lang. Puntahan mo siya sa bahay ni Mabel at hatiran mo siya ng pera na ibibigay ko sa kanya. Pero tulad ng dati, hindi ako ang nagpapabigay, kundi bigay mo. Oh, hindi ba? Kahit maliit na bagay, pinapalaki mo. Baka kunwari ka lang na nagseseros pero ginagawa mo lang ng dahilan para makikipagkalas ka sa akin. Nathan? Nagre-ring ang cellphone ko. Si Althea pala. Althea na naman. Huwag kang maingay. Hello, Althea? Bakit? Nathan, ang papa ko, Bakit? Anong nangyari sa papa mo? nakumato siya. Ano? Heto ang pera. Dalhin mo sa bahay ni na Mabel at ibigay mo kay Nathan. Ay mabuti pa nga. Para naman hindi kawawa yung anak mo. Siyempre, gustuhin man niya sigurong kumaing mabuti, nahiya siya, napipigilan. At baka gustuhin man niyang makiambag sa gastusin iniisip na baka maubos ang kanyang pera. Kaya halika na. Saan? Sa bahay ni Mabel nga. Sasama ka sa akin sa bahay ni na Mabel? Hindi na. Ihatid lamang kita sa may kanto na malapit sa kanila. Saka ka na bumaba. Mag-commute ka na lang pag-uwi dahil hindi kita mahihintay. Bakit? Saan ka ba pupunta? Mayroon lamang akong kakausaping hinira para makapagtrabaho na si Nathan. Anong ibig mong sabihin? Gagamitin kong aking impluensya sa gobyerno para maipasok ko si Nathan sa magandang posisyon sa Departamento ng Pulisya at nang hindi siya mahirapan at hindi maganganib ang kanyang buhay sa pagresponde sa mga krimeng magyayari sa hinaharap.
Si Altea na naman ang kausap mo, ano? Nasa malubhang kalagayan ng papa ni Althea. Nakomatos raw ang kanyang ama. Ha? Oo, kahit na magagalit ka, pupuntahan ko si Althea para damayan ko. Dahil hindi biro ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Nathan, Oo, nasa bingin ng kamatayan ng ama ni Althea. At labis siyang nalungkot. At dapat ko lamang siyang damayan. Kawawa naman siya. At kung magagalit ka dahil sa gagawin kong pagdamay sa kanya, ikaw nang bahala. Basta ang alam ko, gusto kong damayan si Althea sa mga ganitong pagkakataon. o sige. Pero, dalawa tayong pupunta dun sa ospital. Talaga? Hindi ka na magseselos? Lalo siguro ako magseselos kung pupunta ka dun na mag-isa. Okay, huwag kang mag-alala. Ipapakilala kita kay Althea na nobya ko para mawala na yung agam-agam mo. Oh, nandito na tayo sa ospital. Siguraduhin mo lang na wala akong mababasang body language sa inyong dalawa para makumbinsi ko ang sarili ko na hindi mo siya talaga nililigawan. Di huwag kang umalis sa tabi ko para masiguro mo na walang namamagitan sa aming dalawa. Oh, nariyan na pala si Althea. Behave ka at ngitian mo siya para magiging komportable ang pag-uusap namin. Nathan, Kumusta na ang papa mo? kumatos si Papa. At hindi ko alam kung hanggang kailan siya magiging kumatos. Kinalulungkot ko ang nangyari sa papa mo. Salamat dahil naririto ka, Nathan. Siya nga pala, may tumawag sa akin na pulis. At sinabing, pwedeng magsimula ka na raw bilang patrol officer. Talaga? Oo, Salamat ha. walang anuman. Ako pa ngang nahiya sa'yo eh. Dahil patrol officer lamang ang posisyon na naibigay sa'yo. Kung naririto lang sana ang papa ko eh, baka hindi lamang patrol officer ang magiging posisyon mo. Okay lang yun. Ang importante, may trabaho na ako. At isa pa, dapat lang naman na sa mamabang posisyon pa ako magsisimula. Dahil kagagraduate ko lamang ng course kong criminology. Teka, kailan daw ako magsisimula? Kahit bukas daw, ay makapagsisimula ka na. Oo naman, General. Seryoso ako. Pwede ba naman akong magsinungaling sa iyo eh? Simulat sa Paul, ay magkaibigan na tayo. Bata pa kami pare-pareho noon. Ha? Sigurado ka? Bakit naman papalitan? Ano? Saang hospital ngayon? Ganun ba? Kung pwede nga lang ay gagawin ko. Pero, ayokong maging komplikado ang lahat. Mabuti na yung ganito para tahimik. Hindi kaya siya magalit? Sige. Ikaw ang bahala. Basta ako, wala akong kinalaman dyan ha. Sa bagay, tama ka naman. Paano? Balitaan mo na lamang ako sa pagka-report niya dyan at ang billing ko sa'yo ha. Mananatiling lihim ang lahat. Narito na tayo sa police station. Pwede mo na akong iwan. Hindi. Dito lamang ako sa tabi mo. Sasamahan kita. Ano? May trabaho ka pa kay Ma'am Sophia. Nakapagpaalam na ako sa kanya at pumayag naman. Tapatin mo nga ako. Nagsiselos ka pa rin ba kay Althea?
At narito ka lang yata para siguraduhin wala dito si Althea. Para sabihin ko sa'yo, hindi pwedeng pupunta dito si Althea dahil nasa ospital siya ngayon. Hindi ah. Sus, pagkakaila pa. O, sige na, samahan mo na nga ako para masiguro mo na wala talaga si Althea dito. Nasa ospital yun dahil binabantayan ng ama. Ay nako, silosa ka talaga. Mr. Jonathan Mendez. Ako nga po, sir. Pinapasok ka na ng aking YC sa Chief of Police Room. Gusto ko na kausapin. Ikaw pala si Mr. Jonathan Mendez. Ako nga po, sir. At fresh graduate ka lang pala sa kursong criminology. Opo, sir. Binabati kita Police Chief Jonathan Mendez. Welcome sa Departamento Police Chief Mendez. Sir? Tinawag niya akong police chief? Baka nagkakamali kayo, sir. Patrol officer lang po ako. Bakit tinawag na Police Chief si Nathan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.